Mga kasama naman natin sa isang panayam at I think ready na siya. At siya naman po ang nagsisilbing coordinator, national coordinator ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. At the same time, national founding member and secretariat para po sa koalisyon ng mamamayan kontra giyera. Makakasama po natin si Herman Camentong Chu Laurel, isa pong political analyst and isa din po itong manunulat at scholar ng ating kasalukuyang panahon. Good morning. Welcome sa Pilipinas nating mahal, Camentong Laurel. Magandang umaga ka Eric at sa iyong milyong taga-subaybay. Isang magandang umaga. Yes sir, maraming salamat Camentong sa pagpapaunlak po ninyo sa ating talakayan. At dito po ako mag-take off sa nakapanayam namin just a while ago. I hope you were able to catch up kay Professor Clarita Carlos when she told our program na mas mahalaga ang pang-ekonomiyang pag-uusap kaysa military posturing. Mas mahalaga ang paghahanap ng kapayapaan at kaunlaran kahit pa yan ay China, Vietnam, Malaysia o sinumang claimants sa South China Sea dispute kaysa maggirian at magsukatan ng tapang at lakas militar. How do you react to that kind of position na tinitake ni Professor Carlos bilang former National Security Advisor ng ating bansa at ng Pangulo? Well, nasubaybayan ko po yung inyong diskusyon at marami siyang sinabi na pwedeng sang-ayunan at meron din siyang mga sinabi na hindi dapat sang-ayunan. Okay. But that is the way discussion should go. Okay, no? go. But also it's important to point out that objectivity requires that we do not have entanglements on either side. Ano? Kasi nabanggit na ni Professor Carlos that she is now working with the government through the Office of Tambaloslos. And that is, I think, compromising. Kaya po yung ibang mga aspeto na dati po narinig ko sa kanya ay naiiba in this discussion of hers. But we understand people have to make a living. Even scholars have to. Yeah. But there are several points that are very important. But of course, tama ka, ang ekonomiya ang pangunahing konsiderasyon sa anumang pamamahala po ng isang gobyerno. Kahit po yung iyong foreign policy, yung national defense ay nakasalalay po sa ganda ng ekonomiya. Paano ka lalaban ng giyera kung halimbawa ay yung ekonomiya at yung mamamayan mo ay naglulumpasay, dapan-dapa tulad ng Pilipinas at nabanggit nyo at na-discuss ninyo si Zelensky. Tulad ng Ukraine. Ano? Ay ang Ukraine po ay yung power system nila mas masahol na po kaysa sa kuryente ng Pilipinas na tayo wala pang ang gera ay nagkaka-brownout na after 25 years of privatization. Ang Ukraine po ay talagang halos puro blackout na po dahil yun po ang tinatarget ng Russia. Ano? So ekonomiya talaga ang pangunahin. In fact, ang sabi nga ng ASEAN sa pamamagitan ng mga binibigkas ni dating Singapore Foreign Minister George Yeo, sabi niya, ASEAN felt no obligation to support the Philippines over the second Thomas Shoal or Ayungin Shoal. ASEAN shows great discomfort because they really don't want escalation and conflict in their own backyard. Ayan po ang nangyayari po sa atin ngayon. Nag-escalate ng tensyon sa South China Sea. Hindi dahil sa China, mali po si Carlos po dyan. Dahil ang China po, patuloy po yung pagbubukas ng kanyang ekonomiya, consumer market sa Pilipinas. Ang Asian Infrastructure Bank ng China ay nagbigay lang po ng around $400 million first tranche loan para sa Cavite-Bataan Link Bridge. Patuloy po ang pagiging top trading partner ng Pilipinas. Pero dito sa South China Sea, ang Amerikano po ang may programa na tinatawag na Operation Mushu or yung assertive transparency para itulak ang Pilipinas na udyukin ng reaksyon galing sa China sa paghahamon po dyan sa Ayungin Shoal at ngayon po sa Sabina Shoal ay tangkang pagtitirik din ng dalawang panibagong barko ng Philippine Navy dyan po sa Sabina Shoal or ating tawag na Escoda Shoal. So marami pong ginagawa. Mali po si Carlos nung sinabi niya na China po ang dahilan.
Dahil walang nagbago sa patakaran ng China. In fact, very defensive ang China. Very passive. Naghihintay lang po doon sila sa Ayungin Shoal o sa Scarborough Shoal. Hindi naman po silang nag-aagresibong pumasok po sa Philippine territorial waters. Of course, may dispute sa South China Sea. That has been handled for 2 decades at least now, 2.5 decades ng diskusyon, dialogue na mapayapa po, especially under President Duterte. Pero ngayon nagbago. Sinong nagbago? Si President Marcos po noong Pebrero, noong nakaraang taon 2023, biglang pumihit siya na walang paliwanag at siya ay umakap po ng Estados Unidos at sumunod na po yung deployment ng intermediate range ballistic missiles ng US sa ating norte, sa Isabela, sa Cagayan Province. Ano namang iisipin ng China po? Pero sa pagturing ng China sa Pilipinas, kaila Governor Mamba ng Cagayan Province, tuloy-tuloy po ang mga tulong at napakarami pong mga ebidensya po na hindi inuulat ng mainstream media yung tuloy-tuloy na tulong ng China sa Pilipinas tulad nung pagsuporta sa ating Kaliwa Dam na siyang magsusupply ng 600 million liter daily kada araw na tubig para sa Metro Manila residents na ngayon tayo ay nakakaranas po ng mga tagtuyot, uhaw po sa ilang mga parte po ng Metro Manila at Southern Tagalog. And of course, power system po natin, pero kinansela natin ang maraming mga project. Ni Bongbong Marcos pala, kinansela nila. Yung mga train system ng Mindanao Circumferential, 1100 kilometers circumferential rail ng Mindanao. Tama. Yung pagbubuhay at modernize ng Bicol Express, North Rail natin po. Ayan po, lahat po yan udyok ng Amerikano dahil hindi natin malaman kung anong secret din ni Bongbong Marcos ng Pebrero, kung anong pananakot na pati po yung kanyang inutos kay Admiral Carlos ng Westcom na easing of tensions na sinunod ni Admiral Carlos at nagkaroon po ng magandang rotation and resupply mission ng Pebrero 2, 2024 na flawless po ang tawag ng AFP. Napakaganda. Naudlot na naman po, nasisante yung gumawa po ng easing of tension na utos ni BBM at siya pang nasisante at balik po sa build-up ng tension. Especially, pay attention to this. Sa Sabina Shoal na ang suspecha, paniwala ng China po, ay may utos ang Amerikano magtirik ng 2 panibagong barko po dyan para madagdagan yung BRP Sierra Madre at ma-escalate po ang tension.